Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Piece Edit, for today's video guys. January 2024 na, kamusta ang inyong mga Facebook Reels account, ads on Reels, in-stream ads, or subscriptions? At sa stars, kamusta? Nagde-generate pa rin ba tayo ng revenue, ng stars? At kumikita pa ba tayo dito kay Facebook? For today's video guys, may mga nag-message pa din sa atin paano ma-remove yung certain restrictions specifically sa content monetization, So, ipapakita ko sa inyo yung mga step procedure na pwede natin gawin, paano nga ba ma-remove yung violations, restriction natin sa ating Facebook Reels this year, 2024. So, punta na tayo dito sa ating account. Meron nga po pala akong bagong page, yung Manong Jose, pwede nyo i-subscribe or pwede nyo i-follow ito, So, ngayon, kung kayo ay naka-reach na ng inyong minute of views, certain followers, 5,000 followers, 60,000 minute of views. And then, ang isang yung problem, yung monetization or yung content monetization. Actually, tatlo yung pwede natin malabag dito sa Facebook na pwedeng ma-disabled or ma-freeze yung ating monetization. Number 1, yung partner monetization policy. Medyo marami po tayong dapat i-consider dito sa partner monetization policy. And number 2, yung content monetization policy. Ito yung specifically sa videos natin na ina-upload natin in a certain time but nagkakaroon pa rin ito ng restrictions. And number 4, yung medyo mabigat sa lahat. Kapag nagkaroon ka ng isang restrictions or violation dito, pwede na talagang permanently ma-disabled yung ating monetization. Ito nga po yung community standard violation. So, tara, proceed muna tayo dito. And then, punta tayo guys sa monetization. Ayan. So, dito, meron tayong stars, meron tayong ads on Reels, bonuses, live ads, in-stream ads, and subscriptions. 6 po itong mga tools na pwede tayong mag-generate ng income. Pag sinabing income, extra income, pwede talaga tayong kumita dito. Specifically sa stars. Sa stars, way back 2023, last year, ang daming sumasahod sa stars na nag-generate up to 6-digit monthly income. At na-experience din natin iyan last year. Pero ngayon guys, nagkaroon tayo ng certain violations or restrictions sa mga posted videos natin, sa mga status na pinopost natin sa ating mga account. So dito, nagkakaroon tayo ng less visibility. Ano nga ba yung less visibility guys? Yung less visibility, ito po yung mga video natin na ina-upload natin sa ating page or sa ating personal account pero hindi na sinasuggest ng Facebook. So, yun po yung less visibility. Kahit meron kang million of followers, 100,000 of followers, once na ikaw ay not recommendable or less visible, hindi ka na masasuggest or hindi ka na nakikita ng inyong mga followers. So, yun yung pinaka-worst kapag nagkaroon tayo ng violation, specifically sa community standard. So, ngayon, papakita ko sa inyo muna dito yung sa in-stream ads. And guys, before tayo mag-proceed, sa mga nagtatanong ano ang pinaka-best options or pagpipilian natin kung tayo magsisimula sa Facebook monetization this year 2024, I suggest sa page na kayo magsimula. Dahil sa page, guys, ang dami opportunity na pwede tayo mag-generate ng revenue. Pwede rin sa ads or pwede rin sa stars. Dito guys sa stars, ito yung yung available din sa personal, available din ito sa page. Pangalawa, yung ads on Reels, available yan sa personal account, available din sa page. Yung pangatlo, yung bonuses, ito ay available lang sa page at specific country lang yung eligible for now. Actually, Canada, USA, ano pa ba? Yung may mga bonuses program. Actually, mga top tier country. Ayan, yung India, ayan, kasama yan sa bonuses. Pero sa Philippines, meron ng mga nagkaroon ng bonuses. Yun nga lang, medyo hindi ganun kalakihan yung revenue compared talaga sa mga top tier country like USA. Live ads, ito is available lang po sa page. Sa live ads, dito multiple po yung ating way of generating revenue. Habang nagla-live ka, pwede ka makareceive ng stars at habang nagla-live ka, pwede magkaroon ng ads doon. Okay? So, yun yung live ads. And then, in-stream ads, guys, ito naman po ay available sa personal account at available sa page.
So, pwede kayong kumita kahit page or personal account. And number 6, subscriptions. Ito ay available lang sa page. Hindi ito available sa personal. So, I highly suggest, instead the personal account na lang yung inyong i-build or ang inyong simulan dito kay Facebook, I suggest page na yung simulan nyo. So, ngayon guys, punta na tayo sa in-stream ads. So, eto nga po pala yung mga concern na nakita ko sa ating messenger dito sa content monetization policy. Kahit na-reach na nila yung 5,000 followers, na-reach na nila yung certain criteria dito, kahit yung 60-minute videos within 60 days, na-reach na nila, and then yung eligible videos, yung uploaded videos nila, and yung uploaded live videos nila, na-reach na nila lahat. Pero dito sa you follow Facebook content monetization policy. So, basahin muna natin yung content monetization policy. So, medyo marami ito, ipapahapyawan ko lang sa inyo, no? Marami kinikonsider dito si Facebook kung bakit tayo nagkakaroon ng content monetization policy. Ito yung mga prohibited formats. Number 1 is static videos. Yung mga static videos, alam ko, na-discuss na natin yan from first quarter last year, 2023. Static image poll, bawal po yan guys. Slideshow of images. Yung images na ginawa mong short videos or reels. Looping videos, text montages, embedded ads, and then of course, yung prohibited behavior. Medyo malawak itong prohibited behavior dito kay Facebook, no? Dami ko nakikita guys na merong nagda-dub smash na medyo sensitive yung topics, medyo SPG. I highly suggest kung yan yung mga topics nyo, eliminate nyo na lang yung mga ganyan na topics. Medyo sensitive siya, kaya minsan baka ma-report or alam nyo na, hindi lang naman tayo gumagamit ng Facebook, may mga minor din dito. Kaya dapat friendly yung mga videos natin. Kung hindi naman entertaining, educational, informative, or motivational, or inspirational videos, yung pwede natin pagpilian. And number, ayan, ano lang ba? Ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 8, engagement baiting. Ito guys, yung pinaka-common ngayon, lalo na sa content creators or content creations ngayon. Ang dami guys nakikita. Ako din, isa din po itong pagkakamali ko, no, na tayo ay nagtatags ng maramihan sa ating live, sa ating mga content para ma-notify yung mga followers natin. But unfortunately, nade-detect po ito as engagement baiting. Engagement baiting, ibig sabihin manufactured yung mga comments, likes, or even yung views. Para lang tayo magkaroon ng views, kailangan natin mag-tag na multiple list of followers natin, especially, di ba, kung tayo ay may nag-live. Ako, ginagawa ko before, kapag nakaka-receive ako ng stars as a token of appreciation, ang ginagawa ko is itatag ko sila at pasasalamatan ko sila. But, yun nga, dahil nababago yung policy, nababago yung algorithm, si Facebook, guys, dinedetect yan as engagement baiting. Mapansin nyo, once na nag-boost yung videos within certain time, mapapansin nyo, kinabukasan, konti na yung views. Kasi nga, algorithm na yung nagra-run, mostly, or AI, or artificial intelligence. So, dito, kailangan natin pag-aralan yung mga videos natin kung ito ba engagement baiting, watch baiting, or manufactured engagement. Number last 2, ayan, soliciting engagement. Ayan, soliciting engagement, basahin natin. Ito yung content that requests compensation in exchange of extreme behavior, such as consumption of indelible substance, showing graphic content, consumption of, ayan, medyo sensitive na yung mga ganitong topics. Restricted category, ang dami niyan guys. Debated social issues. Kung kayo ay nagla-live, meron kayong mga pinag-uusapan ng mga topics na medyo sensitive, iwas-iwasan na natin or eliminate na natin. Strategy or conflict, medyo sensitive na yan guys. Ang dami nating pwedeng malabag sa content monetization policy. Misinformation, misleading, ang dami nating pwedeng malabag sa content monetization. So, balik tayo. Ngayon guys, kapag nalaman na natin, nabasa na natin yung content monetization, ito yung mga dapat nating gawin. Step number 1, kailangan natin i-delete yung mga uploaded videos natin na medyo may mga sensitive topics, medyo may engagement baiting, static videos, looping videos, at marami pang iba. Basta pasok po yan sa content monetization policy or behavior, i-delete nyo na po yan. Delete. Take down yung mga videos na yan. Even yung status, even yung pictures na medyo sensitive or may engagement baiting, i-delete nyo na. And of course, ito yung sample. Guys, pakita ko lang sa inyo. Ayan.
Ayan, no? Kahit na puno na, ayan, you're not eligible for following criteria. Eto, napuno na yung kanyang 5,000 at meron siyang content monetization policy. So, ano yung gagawin natin kapag meron tayo nito? Pwede rin nating i-report a problem. Ang kailangan natin gawin is screenshot natin iyan. Screenshot muna natin. And then, punta tayo guys dito sa setting. Punta tayo dito sa setting. Ayan, wait lang guys. Ayan. Help and support. Then, support, report a problem. Pwede rin ito. Then, continue to report. Ayan. So, kailangan din natin, wait lang. Before pala to, kailangan mo na din kopyain yung link ng inyong Facebook page or profile. So, creating a report, ibig sabihin, tayo ay magsisend ng feedback or ng request to review yung ating account para ma-remove yung restrictions or violation. So, i-click mo lang tong include a report. Sabi dito, reports about abuse or spam should not be submitted here. So, yung mga violence, yung criminal behavior, offensive contents ay hindi dito nire-report. Iba yung reporting doon. So, sa next video or next topic natin pag-uusapan yan. So, dito pwede nating i-report yung mga sa tingin mong may problem sa inyong account. Meron kayong mga tools na kayo naman eligible pero hindi kayo ma-approve. So, pwede nyo ditong i-report. So, include natin in a report. For example, ang i-report natin yung page. Ayan, and then X muna natin ito. X muna natin. Upload tayo ng in-screenshot natin kanina. Ito siya. And then, guys, describe the issue. Ayan. So, don't worry. Meron na akong ginawang script niyan. Ilalagay ko na lang sa descriptions ng video natin or sa comment section para i-copy and paste mo na lang. Lalagyan mo na lang ng pangalan mo. So, gumawa na ako niyan, guys, kanina. Ito siya. Ayan, i-paste lang natin. Medyo mahaba yung ginawa ko kanina. Copy. Ayan. And then, i-paste natin dito. Ayan. So, nilagay ko din guys yung ating profile link. Ayan, yung profile link natin. Medyo mahaba iyan guys eh. Wait lang guys. Ayan, o diba? So, basahin muna natin. Ayan yan. Ito. Ayan. Request for review and resolution for ads on Reels and in-stream ads restrictions. Dear Meta Support Team, medyo mahaba ito. Basahin nyo na lang. Ilalagay ko na lang po dyan sa may description or sa may comment section para hindi ka na mahirapan mag-construct ng i-a-appeal natin. So, ngayon, kapag okay na, pwede mo na yung i-upload. I-click mo lang tong send a report. Ayan. Finalizing bug report. Kapag okay na, mag-wait lang tayo ng 2 to 3 business days para makita natin kung okay na yung account natin, kung pwede na ba tayo mag-upload sa in-stream ads or pwede na tayong magkaroon ng ads sa ating mga videos. And, number 3, ayan, yung pangatlo ay suggest, no, mag-upload tayo ng original content para, alam nyo na, pag kasi mga original videos yung ating mga ina-upload, mas mataas yung chance natin na tayo ay aprobahan sa mga tools like in-stream ads, ads on Reels, dapat original content. Guys, alam naman natin, ang daming mga videos na trending, wag na natin itong i-upload basta-basta sa ating mga account. Mas suggested kung tayo mismo magkikreate ng sarili nating content, kung commentary, entertaining videos, informative videos, educational, motivational, inspirational. It's up to you guys. Pumili kayo ng niche nyo na pwede kayo mag-upload regularly, no? Dapat consistent din tayo sa pag-upload. At syempre, dapat engaging and quality din yung pagka-edit. So, marami tayo. Natawa ko sa bata na naglag. Marami tayong dapat i-consider. But anyway, kung ang purpose naman talaga natin this year 2024 ay kumita at magkaroon ng passive or extra income this year 2024 gamit ang ating page sa Facebook or sa Instagram man yan or sa YouTube, kailangan natin sumunod sa patakaran nila. Number 1, partner monetization. Number 2, content monetization. And number 3, yung community standard. Marami pa tayong pag-uusapan kaya don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. See you again sa susunod. Bye-bye!